everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to another exciting episode of Tax Life Live. My name is Riz and I will be your moderator for tonight. Let's begin our program with a short prayer. Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. Dear Lord, we stand before you in humble prayer before we start this program. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here, so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless also those we have left behind our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Bless people around the globe that they may enjoy peace and the goodness of your love. We ask all these through your mighty name. Amen. Ayan, excited na po ba kayo para sa ating question and answer portion later? Pero as early as now, pwede nyo na pong i-comment sa ating live kung ano po yung mga questions ninyo and isa-isa po natin babasahin and sasagutin yan later. But before we proceed to the next part of our program, we would like to thank our sponsors, Build Your Way Academy Incorporated, Quezon City Diamonds Lions Club, Frontier Business Management Lead Group, Azimuth Consultant, and Rotary Club of Pasay Libertad. Maraming salamat po. And now for our presentation, let me introduce our speaker for tonight. He will be discussing the Taxpayer Bill of Rights and Obligations as well as the latest updates on BIR issuances. He's currently the Review Director of Build Your Way Academy Incorporated. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Michael Garcia Jr. Sir Mike, magandang gabi po. Good evening po. Hello everyone, good evening. So, ready na ba kayo na makinig? So, for tonight, i-discuss ko po yung dalawang topic. First would be yung mga recent revenue issuances. Okay, revenue memorandum circulars from last week up to today. And then the other one would be hahapyawan natin yung mainit-init pa yung tinatawag nating Taxpayers Bill of Rights and Obligation. No? So, ayun, it is part of yung Magna Carta for taxpayer. And recently, last Tuesday lang, in-approve na ulit sa House. Sinimula na basahin sa House. Okay? And it is already approved sa Senate. So, House version na lang. Okay? So, pag-uusapan po natin yan. Okay? So, sige, hindi ko napapatagalin pa. Share ko lang yung screen ko. Wait lang. Paano to? Ayun. Ayan. Sige, start na tayo. Ayun. Okay. Ayan. Ayun. Okay. So, ayan, let's start. First would be yung mga revenue memorandum circulars. So, ang mga i-discuss ko lang ay yung mga recently issued from August 12 up to August 18, 2023. Okay? So, first off, apat lang naman to. So, first off would be RMC number 82-2023. So, this publishes the full text of the memorandum agreement between the BIR and its multi-sectoral partners. So, recently, nakipag-partner kasi si BIR sa iba't ibang sectors para ma-improve yung kanilang service. Okay? So, ito yun. So, for the information and guidance of all concerned, attached as Annex A is the full text of the memorandum agreement between the BIR with 9 multi-sectoral partners. Namely, nandyan yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung Tax Management Association of the Philippines, okay, and yung Management Association of the Philippines, yung Financial Executives Institute of the Philippines, yung Philippine Institute for Certified Public Accountants,
the Association of CPAs in Public Service, Service and Practice, the Association of Certified Public Accountants in Commerce and Industry, yung Philippine Exporters Confederation Incorporated, at yung Joint Foreign Chambers of the Philippines. So, sila yung mga recent na mga multi-sectoral partners ni BIR para ma-improve yung kanilang service. Okay? So, yung tax administration and consultation. So, magkakaroon ng mga collaboration ang mga organization na to with BIR para ma-address yung mga concerns ng mga stakeholders. Okay? So, that would be the content of the RMC 82. Next would be RMC number 83, 2023. Okay, this circularizes RA number 11956, an act further amending the Republic Act 11213, otherwise known as the Tax Amnesty Act, as amended by Republic Act number 11569, by extending the period of availment of the estate tax amnesty. So inextend na naman po ng BIR ang estate tax amnesty. So merong comeback na naganap. Okay, again, meron na namang comeback. Okay, until June 14, 2025. Okay, para dun sa mga naghahabol. So binigyan pa ulit sila ng another chance. Ayan, sana all may chance. Okay, next na RMC would be, okay, ito yung basically yung circular, no? So nakalagay lang naman dyan na ine-extend up to June 14, 2025 yung estate tax amnesty. Okay? Para sa lahat ng mga parties concerned. So lahat ng mga may atraso sa estate tax, so pwede pa kayong umabol. So covered nito up to before yung mga estate tax cases na hindi na-settle before 2018, okay? Before the effectivity of the trade law. Then, RMC number 84, 2023 announces naman the availability of the revised form number 2200M. Okay, January 2018, okay, yung version. Okay, this pertains to sa form ng excise tax. So, in-update na nila. So, basically, ito yan. Okay, so this circular is issued to prescribe the newly revised form. Okay, for the excise tax return for mineral products. Okay, so hindi para sa lahat, no? So, mineral products lang. Okay. So, ito yung example ng form. Ayan. Ayan siya. Ayan yung new version ng 2200M na yan. Okay? So, yan. Next would be, so ang contain nito yung mga coals, okay, non-metallic minerals, copper, other metallic mineral, gold and chromite, indigenous petroleum, natural, natural gas, yan, and other metallic minerals, no? So, yan yung mga covered yan. Alright. So, next would be, ayan, bilisan ko na, RMC number 85, 2023. Ito naman yung medyo actually mahalaga yung content ng RMC number 85, 2023. It pertains dun sa consolidation ng Freedom of Information Manual ni BIR na I think beneficial sa lahat kung na basahin. Okay? So it contains nandito yung makikita mo, tatlong annex to it. One of the annex would be containing the manual, the Freedom of Information Manual, and then one would be yung poster. Okay, summarizing ano ba yun. Okay, so ito yung RMC Circular number 85-2023. So ayan, in order to ensure the full compliance and observance the program, FOI, Freedom of Information Program, kalayaan na malaman ng mga bagay-bagay, okay? So it empowers the public, okay, to learn and understand. Okay, makuha yung mga kailangan lang information from the government. So we are publishing and consolidating herewith for the information of the public the Bureau's FOI manual attached as Annex 1. So Annex 1 yun, kung gusto nyo makita yung manual nila. And then, aside from that, okay, nandun din yung list of FOI receiving officer as of December 2022. Nandun yun sa Annex 2. And then last would be yung updated one-page FOI manual. One page, ibig sabihin, parang poster lang siya na summarizing ano ba yung laman ng manual. Makikita niyo naman yun dun sa Annex 3. Alright? So ito siya. Ito yung poster na nasa Annex 3. Okay? So makikita niyo dito, ayan siya. So for manual request, ito yung step. Okay? Meron tayong 3 step. Okay?
Ask. Yan yung acronym na nilagay ni BIR. So step 1A stands for accomplish. Accomplish the BIR FOI request form found at the counter of the Revenue District Office at Room 101, ground floor, okay, Public Information and Education Division, BIR National Office. So doon nyo po siya matatagpuan kung magma-manual request kayo. Pumunta po kayo sa National Office, hanapin nyo po doon yung Education Division, yung Public Information and Education Division, and i-accomplish nyo po doon yung BIR FOI request form. Next, step 2, submit. Okay, the BIR FOI request form together with 2 valid government-issued IDs. Okay, dapat may dala-dala kayo na government-issued IDs and other pertinent documents to the concerned BIR office or owner. Okay, then step 3, know the result of your request within 15 working days. So meron silang 15 working days para i-process yung request nyo. Alright? So yun po yung proseso nila for the manual request. Now, meron din po silang portal. Okay, para doon sa mga ayaw bumiyahe papunta sa National Office, so pwede kayong mag-request through the BIR's eFOI portal. So paano naman dito? Ang kanilang acronym naman dito ay act agad. Okay? So, a-actionan daw nila agad. So, step 1, access. Punta kayo dun sa portal, type nyo lang www.foi.gov.h. Okay? So, yun yung website ng BIR, ng FOI. Okay? Para makuha nyo yung access. Then, from there, click the make a new request link. Then, pagkatapos nyo i-click, next na gagawin nyo would be tag the concerned agency. Of course, that would be the BIR. Then step 4, accomplish the FOI request form. Okay, next, generate an account. Once na-generate nyo na yun, accomplish other details in yung next step. And that step would be determine the result of your request, again, within 15 working days. Okay, so yan po yung steps na okay, paano ka magre-request ng information sa Freedom of Information portal. Right? So, ayan. If you are not satisfied, okay, with the response of your on your FOI request, you may file an appeal within 15 days. Okay? So, pwede kang mag-appeal kung hindi ka satisfied sa binigay sa iyong response. Now, for denied FOI request, the requesting party shall manually file or may email his or her appeal with the FRO of the concerned office. So please refer to the contact details of BIR FRO listed under the Revenue Memorandum Circular number 2/2023. Ayan. So yun po yung reference natin doon. Okay? So that would be for the poster of the BIR sa Freedom of Information. Next, okay, so ito basically yung cover ng manual nila. So ito na yung Revised People's Freedom of Information Manual for the Bureau of Internal Revenue. So it contains, okay, 11 chapters. Okay, so nandiyan na lahat ng information pertaining dun sa Revised People's Freedom of Information pagdating kay BIR. So basahin na lang po natin. Okay? So last, yun na pala yun. So next topic na tayo. Alright. Sige. Mike, good evening. Mag-introduce muna tayo ng mga members natin dito. Sino-sino ba ang nasa House? Hindi House of Representative. Kasi alam ko babanatan na natin yung mainit-init. Ano to? Taxpayer. Ano ba pangalan nito? Brad Mike? Ano nga yan? Brad Mike, ano nga yan? Yung i-discuss natin, yung taxpayer, ano ba to? Magna Carta. Di dinudugtong ni Mike. Naka-mute. Sige. Bago tayo magtuloy-tuloy, no, hindi pa ako naka-video. Para makita naman, no? May ring light sa tabi ko eh. Ganyan pala itsura pag may ring light, ha? Pupunuin natin ng ring light lahat ng lugar. Sige. Good evening, no? This is Zaldi reporting live from San Juan. Gusto ko lang introduce muna bago lalong kayang-kaya ni Mike pala mag-isa to eh. Next time, invite mo na lang kami, Mike, ha?
Sige. Pero bago yan, introduce natin mga kasama natin. Mike, nandito, from Frontier, si Brad Melch. Brad Melch, bati ka muna. Yes, magandang gabi sa inyo lahat mula sa Pangasinan. Pangasinan, Nandito po tayo ngayon sa Pangasinan. the House of Advance the party na tayo Bangus. para bukas. Ano ba meron Yes, bukas? napakasarap ng bangos, no? Anong meron Oh, bukas? of course. And meron tayong first meet up sa Pangasinan, San Carlos. Magkita-kita po tayo diyan bukas. San Carlos. Ayan. Sige. Brad Mike, Oo, nandito yung representing president for San ng Juan. Pangasinan eh. Pabatiin natin. Sir Prani, come on down. Bati naman dyan. Hi, good evening to all of you. And yun nga, we are expecting you tomorrow as what Brother Melch said. Tomorrow is the first ever meeting for Pangasinan chapter ng ng Tax Help. So we hope to see you there. Maganda ang panahon. Hopefully hindi umulan. See you all tomorrow. Makakapag-swimming tayo dyan, malamang. Ano ba Yes. topic natin bukas dyan? Baka may mga humabol pa. So tax remedies, di ba? Ang natin? Yes, taxpayer remedies. Dalawa kasi yan eh. remedies. Yes. Government remedy, pang-government. Tayo, kakampi muna tayo bukas sa taxpayer. Taxpayer, yeah. Taxpayer remedy. Yeah. Nice to see you, Brad, Franny. Ayan. At saka, meron dito, bagong recruit. Binibiro natin to kamukha ni Commissioner eh. Kamukha talaga siya ni Commissioner, no? Pag clean cut. Sige nga, bati ka nga from Laguna Tax Help. Sir Marvin Bryan, pakita ka nga. Baka hindi totoo yung picture. Magandang gabi po. Namawala, nasaan ka? Yun, Magandang Ayun, gabi oh. po. di ba? Peg lang, grabe ang peg, no? Talagang kailangan mataas expectation dyan, Brad Marvin, Nako, mamaya daw lahat daw ng tanong nyo, Lahat ng tanong nyo, babasahin. Babasahin ni Brad Marvin. Akala ko sasagutin. And of course, yung mga kasama natin on the background, no? Yung ating the muse of tax life, no? Si Ma'am Ritz, si Attorney Ritz, no? Na malapit nang mag-enroll ulit sa Arellano. At syempre nakatago diyan si Ma'am Lorna at saka si Ma'am Sheila. Babati ka ba, Ma'am Sheila? Sige nga, Ma'am Sheila, bago gusto mong batiin yung mga fans club mo. Ma'am Sheila? Bate? Na-disconnect po yata, sir. Na-disconnect. Ayun, ganun talaga, no? Na-disconnect. Ganda ng internet natin. Sige. Okay. Simulan na natin. Ano ba ang topic natin ngayon? Mukhang ikaw talaga ang main man ngayon, Brad Mike. Ano ba topic natin? Sige. For tonight will be actually the taxpayers' bill, right, and obligation. Okay, medyo mainit tong topic na to. Actually, malaking bagay ito. Game changer to para sa mga taxpayers. Once na ma-implement, maging batas na talaga. So, hakapyawan lang po natin tonight. So, yan. Sige, hindi ko napapatagalin pa. I-share ko na po. Teka, paano ba ako mag-share? Ayun, nawawala. Saan na siya? Ayan. Nakikita ba? Ay, doon ba? Yes. Yan. Ito yun. This could be the Senate version. Okay? Originally kasi, this was, ang pinasa talaga pinasa ng House Senate ay Magna Carta for Taxpayers, no? The Ease of Paying Taxes Act. Okay? At pagdating sa Senate, they decided, ay teka, masyadong consolidated. Split natin into two. So gumawa si Senate ng sarili niyang version. Ginawa niya dalawa. So nakaseparate yung Ease of Paying taxes, and then so may bill na para doon na as of now under debate pa ng plenary. Then the other one, tapos na yung third reading, okay, sa Senate. Okay, at ibinalik na sa House. Yan yung Taxpayers Bill of Rights and Obligation. Yun yung pag-uusapan natin tonight. Okay, so ngayon nasa House na ulit and under first reading na. Okay? So
kakasimula pa lang sa House of Representatives bill. Once na matapos yung third and final reading ng bill na ito, so titingnan na lang kung may difference pa. Kung may difference, magkakaroon ng bicameral meeting. And kung wala naman, diretso na papunta kay President for signing. Okay? Or maglalapse into law. Kagaya na lang ng estate tax amnesty natin na naglapse na lang. Hindi na pinirmahan. Hinintay na lang maglapse. Kasi pag naglapse yun, hindi pinirmahan, considered na siya na batas. Diba? So, for tonight, I will be discussing the act. Okay? Okay, the Bill of Rights. Okay, for the taxpayer. Okay? Bill of Rights and obligation, ha? Siyempre, hindi naman pwedeng puro ka rights. Kung meron kang right, dapat meron ka rin obligation. Alright? So, sige, let's start. Disclaimer lang, hindi ko may di-discuss lahat. I will share. Sige, wait. Let me share first pala ito. Yan. Ito yun. Okay, this would be the Bill of Rights and Obligation of Taxpayer Bill. Okay? Introduced by Senator Win Gatchalian. Okay? So that would be Senate number 1199. Then meron pa tong counterpart sa House introduced naman by Congressman Salceda. Okay? So yan siya. It consists of actually 24 sections. At tonight, syempre kapos tayo sa time, hindi natin madidiscuss to lahat ng malalim. So hahapyawan lang natin yung top 5 na feeling ko ay mahalaga, no? Although nahirapan ako pumili ng top 5 kasi parang majority mahalaga eh, no? So ayun. Sige. Ito yung isa pang version from House din, introduced naman by the Honorable Gus S. Tambuting. Okay? Then hindi ko mahanap yung kay kay Congressman Salceda na version sa House. So ayan na lang. But meron actually sa kanya nag-originate yan. Alright? So and later on i-consolidate naman lahat ng mga version na yan in order para dun sa i-implement na bagong magiging batas natin. Alright? So sige. Now balik na ako dun sa ba't hindi ko ma-share? Balik na ako sa dito. Alright? So, ito yung Taxpayers Bill of Rights and Obligation. O hindi tawag natin TBRO. Ayan for short. Sige. Ano ba ang content nito? 1. Okay, basahin natin yung Declaration of Policy. Now, under this bill, nakalagay na ang purpose nito ay to enhance the protection of the taxpayer rights. So, meron ka ng constitutional protection as a taxpayer. Diba? Meron ka ng due process of law. But dito, pinagtibay pa. Binigyan pa ng emphasis. Okay? So through this, kapag naging batas to, magiging mas matibay ang proteksyon ng mga taxpayer. So mas na-emphasize ang kanilang mga karapatan. Ikalawa, purpose nito ay to prevent or minimize abuse against taxpayer. Okay? So kung meron man, hindi ko naman sinasabing meron in general, but alam naman natin hindi maiiwasan. So it will prevent or minimize yung magiging abuse sa mga taxpayer. Lalo na yung mga hindi naman nila alam. Okay? Kasi karamihan sa mga taxpayer, in general, di ba, magninegosyo or let's say hindi nagninegosyo, yung meron na lang silang mga compliance, employed sila, di ba? And they are not fully aware of their rights and obligation. Okay? And normally, kapag hindi ka informed, dyan pumapasok yung abuse. Di ba? So para mabawasan ng abuse, okay, ang ginawa nila ay dinevelop nila inintroduce nila ang bill na to. Okay? Then another would be to ensure the responsible tax collection. Yan. Siyempre, kapag na-inform ng maayos ang mga taxpayer, they can properly comply. And if they can properly comply, then the BIR can maximize or optimize their collection. So hindi sila mahihirapang mangolekta. Yun lang naman normally ang problema eh. The normal problem or the common problem ay miscommunication between the taxpayer and the tax collector, 'di ba? So dito parang this bill, okay,
serves as a bridge, okay? Para mapunan yung gap sa communication ng dalawang parties. Okay? So, yan. Next. Yan. So, ay, wala. Bilis. Yan. So, the taxpayer is here to granted the following rights under this bill. So, ano-ano yung mga yon? One, basic right. Okay? Yung mga, meron silang general na mga rights. So, like the right to be informed. Okay? Isa-isay natin ang ilan sa mga yan. No? The right to be informed, the right to understand ano ba yung assessment sa kanila, saan nanggaling yun. Okay? Lalo na kung mga technical yung terms, so sinisimplify na the right to simplified explanation, di ba? The taxpayer's right in civil cases and the taxpayer's right in criminal case. Okay, so depende sa case, no? So meron particular na mga section na dedicated para i-address yung mga rights ng taxpayer dito. Then, on the other hand, the taxpayer is expected, okay, to observe and comply with the basic tax obligation. Okay, so syempre kung meron kang right, it follows meron kang obligation. So the rights, okay, basically empowers the taxpayer. And sabi nga nila, with great power comes great responsibility. Ayun. So dun papasok yung obligation ni taxpayer. Right? So yun, ini-enumerate din ng bill na to. Syempre hindi naman pwedeng one-sided na si taxpayer na lang ang pinapaboran. So binabalanse niya. So syempre kung makakakuha ka ng benefit, then dapat ikaw ay maging responsible din. So kung mayroon ka mga obligation o in-enumerate na, kailangan mong i-observe yun at kailangan mong mag-comply dun. Alright? Sa mga nakasaad. Okay. So isa-isahin natin ang ating top 5 selected na mga provision dito. No? Under Section 4, so the taxpayer's basic right. Okay, so kung gusto mo makita yung mga basic right, pumunta ka lang sa Section 4. Okay, so hindi pa to final, no? Still under, ano pa to? Under concurrence pa ng House. Okay, so hindi pa to yung final. So dinidiscuss lang natin kung ano yung na-approve na sa Senate na version. Okay? So under Section 4, letter A, yan. Right to obtain complete, clear, and accurate information to receive simplified and non-technical statement and to be assisted in complying with tax obligation. Ayan. So ibig sabihin, ang bawat isang taxpayer daw ay may karapatan. Karapatan na magkaroon ng kompleto, maliwanag, at accurate na information. Okay? At the same time, dapat masimplify, okay, yung delivery sa kanila. Kasi normally yan, isang problema ay gumagamit yung mga taga-BIR ng technical terms. Diba? Which, the mga taxpayer, hindi naman sila familiar. Diba? Kasi hindi naman yun common. No? So, kung di ka naman CPA or lawyer, may medyo ilan lang yung nakakaintindi ng mga technical terms ay malalalim. So, to simplify para hindi matakot yung taxpayer. Okay, at maintindihan nila yung situation nila. So, meron sila dito na karapatan na bigyan o makatanggap ng simplified na explanation. Ayan. So, yun. Okay? So, they have the right, to participate in dialogues and education campaign. Right? Para mas maintindihan. So si BIR magkakaroon niya ng mga education campaign. So para maging mas aware ang mga taxpayers sa kanilang rights and obligation and mapabilis ang compliance sa mga batas. Okay? Ayan. Next. Right to be assisted by the National Taxpayer Advocate. Okay, so nagkaroon under dito ng tinatawag ng National Taxpayer Advocate. So the National Taxpayer Advocate ay, in short, parang kinatawan o representative ng taxpayer. So ito ay ang requirements para maging National Taxpayer Advocate, kailangan ay at least 40 years old, Filipino, member of the Philippine Bar, ayan, na yan yung basic na mga qualification na nire-require.
para maging national taxpayer advocate ka. So yan yung magre-represent kay taxpayer at tutulong kay taxpayer, okay, sa kanyang mga problema sa taxes, no? Except yung pagbabayad, syempre, hindi naman siya magpapaluwal ng pera, no? Magbibigay lang ng assistance, right? So dito under this bill, so basically binibuild yung tinatawag nating National Taxpayer Advocate Office. Okay? So ayun, magkakaroon na ng ganun. To assist the taxpayers. Yan. So the National Taxpayer Advocate shall have the authority to issue a stay order to suspend execution of orders or decision by the Commissioner of Internal Revenue or Commissioner of Customs if taxpayer faces irreparable, hindi na mababawi pa, loss due to unjust, hindi makatarungan ng mga actions ng revenue authorities. So hindi na basta-basta pwedeng magpadalos-dalos, okay, sa mga actions ang mga revenue authorities because the National Taxpayer Advocate will serve as, of course, a shield or protector of the taxpayers. Yan. So sila ay tatayo na neutral party na babalanse sa tax assessment process. Right? Then we have revenue authorities, officer, employees, and agents will not comply with the stay order issued by the assigned advocate shall be liable for contempt. Medyo mabigat. So kapag hindi sila sumunod, pwede sila magiging liable sila for contempt. Right? Okay, next. Yan. Right to recover. Ito medyo maganda. Right to recover attorney's fees and litigation costs for tax assessment under certain circumstances. So, ano to? Ibig sabihin nito, mababawi mo. Normally kasi yung iba natatakot na mag-process ng mga protest, mag-file ng cases, kasi nga medyo mabigat yung attorney's fee at saka yung litigation costs. Okay? Diba? So, ano nangyayari? So, yung taxpayer, ayaw nang dagdag na isipin, ayaw na ng dagdag na gastusin, natatakot lumaban, so nagko-complain na lang kahit alam nila na may basis naman yung kanilang ipinaglalaban. So this time, under this Bill of Rights, okay, magkakaroon na sila ng fighting chance because meron silang right to recover. Ayan. So the taxpayer shall have the right to recover attorney's fee and litigation. Okay? Litigation costs for tax assessment made without, okay, substantial justification. Walang substantial na basihan. Okay? Yung assessment. Kapag walang mapagbasihan, hindi malinaw kung saan nanggaling yung assessment, pwede nilang ma-recover yung attorney's fee and litigation costs. Okay? Na magagastos nila. Another, for claims for tax refund which are not acted upon for unreasonable length of time at the administrative level or denied at the administrative level but subsequently allowed by the Court of Tax Appeal. If it appears that such denial was unjustified. Ayan. So kapag hindi makatarungan o hindi makatwiran yung pagkaka-deny o yung pagkaka-delay ng refund mo, pwede kang mag-claim ng right to recover attorney fee at litigation costs. Alright? So yun. Ano pa? Section 10. Section 19. Ayan. The integration of the taxpayers bill, okay, of rights and obligation in higher education curriculum. Okay, so under dito, ito maganda to. All public and private higher education institution shall integrate the taxpayers bill of rights and obligations, okay, as part of an elective course. So dito college pa lang ini-introduce na sa mga estudyante ang kanilang mga karapatan at ang kanilang mga obligasyon. Okay, so magkakaroon ng integration. So pwede nilang piliin itong course na to, pasukin yung course na to para maintindihan nila kung ano yung kanilang mga rights and obligation. So the Commission on Higher Education, pursuant to its mandate under RA number 1171, otherwise known as the Higher Education Act of 1994, shall develop
program to execute and implement this section. Okay? So yun. So ini-integrate na nila. So bata pa lang sinisimulan ng turuan yung mga estudyante, no? So para later on when they start their careers, pag they start sila ng mga business, alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang karapatan nila. Okay? So it is actually a good thing na in-introduce nila yung integration na to. Okay? So kasi matagal nang kailangan to eh. Kasi karamihan ng mga mamamayan ng Pilipinas, di ba? Although ini-introduce naman ng taxation part siguro ng economics or political din, Polgov, di ba? Hindi lahat na-inform, okay? Hindi lahat ay na-reach, okay? O na-educate pagdating dito. At marami tuloy ang lumalabas pagdating ng araw na nahihirapan o nag-i-struggle maintindihan to, di ba? So it helps na maaga pa lang ay okay, natututunan na nila yung mga bagay na to because these are important things, okay? Sa kanilang career or sa kanilang magiging ako ano mang pipiliin nilang landas in the future, right? So yan. Next. Another particular provision okay, under section 20 na establish yung micro and small taxpayer clinic program. Yan. So ito naman under this, the Department of Finance is tasked with establishing a micro and taxpayer clinic o yung MFTC program to assist micro and small taxpayers with tax disputes, to offer support to individuals and business in this category, providing education, information, assistance in various languages or dialects. So basically, this taxpayer clinic, okay, provides empowerment dun sa mga small and micro taxpayers. So ito actually is hindi na bago, no? Dahil here at TaxHelp, matagal na naming advocacy yan talaga yung ginagawa namin. Now to provide education, information and assistance. Actually, yun yung reason bakit nagkaroon ng mga tax hub. Yun din yung reason bakit tayo may webinar tonight. And yung Tax Hub in the Philippines na group. And also, meron din tayo actually tax clinic na nilaunch. Nagsimula yun sa San Pedro, sa City of San Pedro. No? Meron na tayong tax clinic doon. That is free of charge. Pinoprovide natin doon sa mga nangangailangan. Okay? So meron tayong free assistance sa mga taxpayer na nangangailangan ng tulong pagdating sa kanilang mga tax cases. Okay? So if ever you have concerns, I invite and encourage everyone to, yung mga hindi pa member, okay, kung may makilala kayo, invite your mga friends, makakilala nyo. We have here a group, okay, at Facebook where you can ask question at tingnan mo, mag-uunahan pa yung mga sumasagot and those are all free. No? Hindi ka nila sisingilin. So because of all members ay share a common goal and united in one vision. No? We are all advocates for tax literacy and all there to help. Right? So another part of the tax under dito sa section 20, the MFTCs will operate independently from revenue authorities, independent and national taxpayers advocate. Okay, so independent ang clinic program, ang MFTC clinic natin, redundant. Ang micro and small taxpayer clinic natin, okay, independent siya sa revenue authority, kay BIR or kay customs. Independent din siya dun sa national taxpayer advocate. Okay, representing the micro and small, okay, taxpayers in audit, appeals, and tax collection disputes. These services may be free or offered at a minimal fee. Okay? The goal is to ensure fairness and integrity in the tax system for this taxpayer. Yan. So, yun. I think these are great addition to our existing laws, no? Pagka naging batas. Okay? Kasi it empowers nga again the taxpayers, no? And it facilitates a fair system, okay, for tax assessment. Yan. So natutulungan na nito yung mga taxpayer at the same time natutulungan din yung BIR,
Okay? Para ma-maximize yung kanilang collection. Okay? So yun. So that would be all for my presentation for tonight sa ating tax bill rights and obligations. So I now open the floor for question and answers. So Sir Saldi, meron ba kayong question dyan? Wala akong masabi, Mike, kasi pwede na pala ako magpahinga. Kaya video lang. Nakakatuwa naman, Mike. Okay, thank you for that wonderful presentation. Pero maganda yung mga sinasabi mo rito. Pwede na i-refund yung mga lawyer's fee. Kaya lang, ano pa to, no? Senate bill pa to na, Mike. Ano masasabi mo dyan, Mike? Senate bill pa, no? Yes po, it's still a Senate bill. Pero according sa primary author na House bill, okay, si Congressman Salceda nga, sabi niya, magko-concur naman daw dito sa version na to yung House. Ginagawa na lang nila, binalik lang nila ulit sa first reading para lang ma-observe yung due process. So mukha namang ito na yung final version. Kasi wala na din silang, mukhang sabi nga niya, predisposed na daw. Okay, yung kanilang decision pagdating. So let's just wait. Mabilis na lang naman to. Ayun po ang tingin ko. Ayan. Ano masasabi mo, Melch, kay Mike? I-comment mo kay Mike. Ano masasabi mo? Alright, Mike, napakahusay, no? Aaralin pa namin mabuti itong sinero ngayong gabi at alam kong maraming matutulungan to para sa mga tax helpers natin. Time check, 6:49. Ayan. Sige, Mike. Thank you. Magpapahinga ka na muna, Mike. Thank you for your wonderful service sa ating mga tax helpers. At ngayon, nandito na tayo sa dako na kung saan madaming question dito ha. Yung ating Q&A. Pwede naman itanong yung ano. Pag ang tinanong nyo tungkol sa Magna Carta, si Mike yan. Pero kung ma-existing, sige, mag-visit tayo. Sino bang magbabasa ng question ngayon? 49. Bilangin, ilan ba nasagot natin, Brad Melch? Last time, nabilang mo ba? Dapat may countdown Question number 1. Ganun. Parang marami ako nakikita rito Saan na naka-Rotary shirt? Pakita, Rotary shirt, pakita mo ka. Rotary. Rotary pa. Grabe talaga to. Lahat na lang pinakyaw ni Brad Mike, Rotary. Kanina nagano kami niyan, no? Baka may gustong mag-join sa inyo, Rotary Club of Pasay Libertad. Hello, kanina parang si Attorney Titan, Hello, Attorney Titan, kung nanonood ka, Hello, sige po. Sali po kayo sa Rotary namin. Yan. Sige. Question na tayo. Question and answer. Sino magbabasa? Si Marvin daw muna Game, sir. Yes. Game na, game. Umpisahan natin, sir, sa Mag-video number ka 1. muna. Video Okay, muna. Mamaya, para may fans club ka na rin. Okay, sir. Naku, parang ayaw magpakita yan. Ayan. Good evening, everyone. Thank you, sir. Sir Peg na Mike, peg, thank you, Sir Saldi. Thank you, Sir Melch. Sige, sir. As mentioned by Sir Saldi, lagyan natin ng number. Announce Commissioner. Ay, Nakapeg nakapeg. wag malilito. Joke lang. Seryoso. Kung may Okay. right med ba nito? Kung may right bed ba nito. So, umpisahan natin sa question number 1. So, sabi dito, valid pa rin po ba ang case if wala na kaming na-receive na NOD from BIR after 240 days? Na-receive po namin ang ELOA December 2022. Then naka-receive kami ng SDT July 11, 2023. Up to now, wala pa kaming feedback from examiner. This is coming from Joy. Oh my goodness, may naghahabol. Hindi nga naghahabol, hindi nga gumagalaw. Ilan na? 240 days. Dagdagan mo pa, dapat 365 times 3. Ano ba yun sa mathematics? 1,185 ba? 1,175. Parang binilang ko ng 3 years from the date of the last filing. Dapat umabot sa PAN. So, malayo pa. 240. Ano daw yan, Brad Marvin? Nasa anong stage? Sabi po, may na-receive, then naka-receive kami ng SDT July 11, 2023. Okay. SDT.
Nako, delikado to ha. Kasi ang SDT is subpoena, juices, tecum. Ang ibig sabihin niyan, hindi ka complete na nag-submit ng mga dapat makapag-audit ang BIR. Alay, bisitahin mo. Meron yan 14 days. Ilan daw? Anong date? July 11 plus 14, July 26. Naku, alam niyo po ang technicality dyan, baka may warrant of arrest yan. Hindi ako nagjo-joke ha. Itong mga ganitong bagay, SDT, hindi natin gina-joke yan. Kapag hindi ka nakapag-appear, no, yan po yung nakalagay sa section. Hanapin ko lang sandali. Failure to obey summons yan. Yan po yung failure to obey summons. Sabi rito, dali lang ha. Nakalagay po yan na kapag nag-failure to obey summons, Section 266 of the NIRC. Babasahin lang natin, any person who being duly summoned to appear, to testify, or to appear and produce books of accounts, records, memoranda, or other papers, or to furnish information as required under the pertinent provisions of the code, neglects to appear or to produce such books of accounts, records, memoranda, or other papers, or to furnish such information, shall, upon conviction, be punished by a fine of not less than 5,000 but not more than 10,000 and hindi ora, and suffer imprisonment of not less than 1 year but not more than 2 years. Seryoso po yan, Section 266. Kaya po yan nagagamit na medyo parang in a way panakot na pag isyuhan kita ng subpoena juices tecum, huwag nyo po i-ignore yan. Ma-estopel kayo. No? Kapag winave nyo yung right nyo dyan, wala kayong laban dyan po. No? Baka nasa regional trial court yan. Ang antay nyo, subpoena na. So, sir na nagtatanong, ma'am, kung ano man, naku po, pakibisita po yung BIR nyo ha. Delikado po tayo sa subpoena juices tecum. Tapos, kapag hindi po kayo nakapag-produce ng documents, sabay po nung kaso nyo sa subpoena, yung pag-audit nila using the best evidence obtainable. Ay naku, napakahirap po ng best evidence obtainable, lalo na hindi kayo nag-comply. Kasi, ang gagawin yan, ang BIR, the commissioner, and its representative can make a computation. Ganon katindihan yung best evidence obtainable pag hindi ka nag-submit ng iyong dokumento. So please, paki-top priority. Friday pa naman ngayon. Mamaya merong lumabas na warrant of arrest. Tapos buti sana kung katulad tayo ni Aura. Aura, pwede ka ma-bail out ng Friday. Paano kung biglang may kumatok diyang pulis, ha? Hindi ako nagbibiro. Monday mo na maasikaso yan. Makukulong tayo. Tapos may case na kayo. Appeal sa NBI nyo yan. Okay, pakiano na lang po. Kung gusto nyo ng tulong pa dyan, kontakin nyo po kami. No? Sa San Juan Hub, pwede kayong pumunta dyan. O kaya, kahit po sa TaxSet, i-message nyo lang po yung mga nakikita nyo sa screen nyo. Ha? Sige, Marvin, sa Brad Marvin, yun lang mapapayo natin sa kanya ngayon. Ayun. Thank you so much, Ma'am Joy, for that question, and thank you, Sir Saldi. Medyo mabigat yung question na yun. That's why medyo mabigat din yung answer ni Sir Saldi. So moving on to question number 2. This is coming from Mayet. Sir, ask ko lang if in case naka-receive ng LOA, parang paborito natin ng LOA ngayon, sir. Pwede ba ito na i-appeal? I mean, letter ito kay BIR kasi may penalty raw ito. Pwede ba in case na if may penalty at di agad masettle, pwede raw ba installment? Kasi this LOA, iba na receive, what to do? Ask ko na din po kung need po talaga mag-submit ng summary of monthly alpha list ang agency aside from their monthly EFPS. Kanino po ba dapat i-address? Thank you. Parang confused sa tanong talaga. Brad Mesa na masasagot mo doon. Mukhang pinagsama-sama lahat no. Siguro doon sa LOA muna. No? Pinagsama yung
kung pwede bang installment, mukhang di niya nilinaw kung meron na bang NOD, no? Or meron ng findings doon sa pagkabigay sa kanilang LOA. Or may na-receive na ba siyang first notice, no? Dahil after niyang di makapagbigay ng initial requirements. Alam naman natin, no? Doon sa LOA pa lang, nandun yung checklist ng requirements na kailangan niya i-comply. Tama ba, Brad Zaldi? Oo. Hindi, nakukonfuse ako. Ano bang tanong niya? Magsasubmit siya, LOA, mag-a-appeal. Dahan-dahan. Saan ba nababasa yung question na yan? Ha? Pero sige, linawin natin. Sabayin Sige, natin. ano muna. Ano nyo yung question ha? Yung Hello? may pusin ng ano. Yes? Sir, excuse. May follow-up kasi siya na comment sa live. Okay. Si Miss Mayet. Ang sabi Miss niya, Mayet. hello po. Is there a remedy for this LOA being issued to TP? Or is there any other way to make an appeal for this? Kasi medyo burden na din po sa part ng TP to locate those records being covered by LOA since time immemorial pa yon or 20 years ago pa yung records na hinahanap. Nako! Aha! Okay. Sasagutin natin to. Magiging very careful tayo. Ang LOA kasi is valid only, 'di ba, for a certain year. No? So pag sinabi mo a certain year, 1 year lang, di pwedeng maraming ano niyan. And then dapat yan matapos nila yung audit within 3 years from the filing of return. Medyo nakakakabatong tanong na to kasi 20 years since time immemorial. Time immemorial. Miss Mayet, mukhang kailangan mo ng matinding tulong dito kasi ang isa lang ang case na may isip ko na 20 years ago hahanapin kung merong fraud. Discovery of fraud. 10 years from the discovery of fraud. No? Kahit anong year mo pinasa. Kasi kung 20 years pa yan, matindi yan. Ha? Matinding halungkat yan. Ha? Napakasipag ng ating inampalan. Ha? Miss Mayet, mukhang kailangan mo na ng matindi-tinding tulong dyan. Ha? Kontakin mo nga kami. No? Pero sasagutin natin na hindi pwedeng hindi ka magbigay ng dokumento. Actually pwede. Pwede pala. Kaya lang hayaan mo ang BIR mag-compute siya sa sarili niyang computation. Best evidence obtainable. Ngayon, ang syempre, merong mga technicalities dyan na kailangan sundin ang ating mga kaibigan sa BIR. So, very interesting yung case mo for 20 years at yung kung talagang nalilito. Mukhang kailangan Alam mo ba, Brad Marvin, sa Bisaya yung nalilito? Alam mo ba, Oo, sir, pero ayokong sabihin. Hindi naman yung masama. Bisaya yun di ba? Oo, sir. Naglibog. Oo, Naglibog tama. na. Pati ako naglibog sa tanong kasi ko na hindi OIU. No? Kasi nag-ano lang tayo, It's really a confusing Kasi naintindihan mo naman, nag-business ka, bigla kang atakihin ng letter, kabi-kabila, 'di ba? Kailangan niyo po ng matinong consultant, no? Huwag na po kayo diyan sa mga fly-by-night. Nalipad diyan sa gabi, lalo na pag mabigat ng labanan. Dito tayo sa TaxSelf. Tutulungan namin kayo. Miss Mayet, pa-contact kami, no? Pag-usapan natin 'yan kasi mukhang daming issues. But the way I'm seeing it, kung 20 years yan, kung sure kayo talaga, isa lang ibig sabihin yan, fraud. Fraud na ang hinahanap sa inyo. Kaya kung hindi fraud yan, baliktarin natin yung na yan, yung BIR. Sorry I'm not talking of the BIR, the examiner. No, hindi. Pag sabi ko BIR, I'm not talking for the Bureau of Internal Revenue, the examiner. No, I'm just correcting myself. Bakit ka pag-iinitan for 20 years? Okay? Sige. Tayo dyan? Dalaga pa yata si Mayet noong 20 years ago. Oo. Baka single pa. Pinabalikan siya ng nakaraan. Minumulto ng nakaraan. No? Hindi. Magandang case study sa atin yan. Don't lose hope, Miss Mayet. TaxSelf is here. We will help you the best way we can. At kung ano man problema, tax lang yan. No? I-tax mo. I-tax mo lang yan. Okay? Sige. Ano next question natin? Ayun, thank you so much, Ma'am Mayet, and thank you, Sir Saldi. Okay, question number 3 from MC. Sir, ask ko lang po yung mga SAWT summary. May mga branches or sa TIN may extension from exam. For example,
ang question po is, pwede po bang i-report sa SAWT ang 00 na team? Main office po yan nila. Hindi na po per branch. Pwede po ba yon? Thank you. Brad Mel, so encounter ka ba niya ng South SAWT Summary of Alpha Withholding Tax? Ka-encounter ka na ba niyan? Oo, merong encoding yan. Although, kung i-encode mo siya na pagsasamahin mo, no, meron kasi iba, hindi na nilalagay yung pati yung branch code, no? But then, importante, dapat na-compile mo pala kasi ang basically ginagamit din kasi yan for the third party verification eh. So, isa yan sa mga ginagamit ng BIR na tool. And in this case, yung tanong niya kung pwedeng pagsamahin, no, I'm not sure kung exactly kung may ruling doon, Brad Saldi, no? Pero importante yung reporting mo is nagmamatch doon sa claim. Okay, actually, pagdating sa withholding tax, may dalawa kang pwedeng gawin. Pwede kang mag-register per branch, pwede ka rin mag-consolidate. No? Pwede yon. Ngayon, typically kasi, yung pinaka-simple, kapag i-consolidate mo na lang. So basically, ang tax na babayaran ng isang branch, 001, yung yung annual lang, annual registration, 500 pesos. Pero lahat ng reporting, nasa consolidated. Now, bakit ginagawa ng iba, nagsasarili sila? Kasi nga, ginagamit din yan doon sa mga sa mga reporting nila sa munisipyo. Kaya minsan sinisegregate nila, no? So we're talking now of summary of alpha of withholding taxes. So this is, tama ba ako? Ito ba yung sa expanded, Brad Melch? Expanded to. 'Di ba? South? Yeah, South. Oo. So Tama. ang sinasabi niya rito, Pwede pwede bang po. mag-file ang expanded ang branch? Pwede kung i-register niya doon sa registration ng 001. Diba? Branch 1, 001. Branch 2, 002. Kung lalagyan niya ng expanded, pwede siyang mag-file on its own. Kasi maganda rin control yan. Ngayon, pwedeng consolidated yan. Walang problema yon. No, you just need to be consistent. Hinahanap ko yung provision yan about registration. Mamaya titingnan. Meron yan. May sinasabi, pwede ka mag-register kapag gusto mo mag-register per branch o consolidated. Pwede po yan. You just need to be consistent. Okay ba yun? Nasagot ba natin yung tanong, Brad Marvin? Yes, sir. Definitely. Thank you, Sir Saldi. Thank you, Sir Melch. Okay. Ayun. Question Ayan, time number check muna tayo, Marvin. It's already 7:05. 7:05. Nakakailan na tayo. Bilis ng oras. Akala ko magbibilang si Nagbibilang, Marvin. sir. Nagbibilang. Patatlo na sige. po yun. Patatlo na po. Pangatlo. Sige. Ito na po yung pang-apat. Coming from Jay. Ano po yung e-sales? Kapag naka-POS, dapat may e-sales? Ano po yun? Thank you. Yan. Brad Melch, e-sales. Yan yung sales na may E. Hindi. Ano ba to? Siyempre pag may POS. Lang yan. Okay yung joke mo, Tito Jokes na-encounter mo na ba yan? Yung e-sales. Na-encounter mo na ba yan? Hindi pa. Hindi pa, parang yung kapitbahay ko Okay. nagtanong yan. Ano ba yung e-sales? Oo. Yung e-sales kasi, it's a reporting, no? Alam ko yan, yung CRM post reporting. Tama ba? Every 10th yan, isi-send. May sending. Depende po sa Ma'am Ritz. Sige. yung deadline po is depende sa last number nung tin, kung add Ang or tin. even. Opo. Isa po Oo. dun is 8, isa is every 10. Oo. Pero sinasabi natin, may monthly ka kapag nakapost ka ba? Nakapost ka. O pwede rin hindi nakapost. Kapag may Point of sale system, yes. Opo, kapag may POS po ang Oo. company. So automatic kapag may post ka, mag-i-sales ka. 'Di ba? So anong mangyayari pag hindi ka nakapag-send ng e-sales, Ritz? Ma'am Ritz? Penalty po. Ano ang penalty mo diyan? Ano yan? Information return lang 'yan. 'Di ba? Yes po. Opo. Magkano kaya ang penalty? Ha?
Hindi yan 1,000 per item, ha? 1,000 per violation, na? With a maximum of 25,000 on all information return. Kung hindi ka nagsisend monthly, o di ilan yon? Per ano yan eh, per branch. Tama ba? So, halimbawa, Per machine po. per machine. So, kung halimbawa, may 10 kang store, may POS machine yun, may e-sales reporting yon. Pero ang maximum mo lang, 25,000 in a year, lahat na. No? Hindi 1,000 per machine per month. Okay? Nililinaw lang natin. Okay? So, yun yung e-sales, no? Reporting yon. Required yon kapag gumagamit ka ng POS, parang advanced reporting. Hindi ko nga maintindihan bakit kailangan pa yan eh. Pero 'di ba? Nagsasubmit ka naman na nung sa VAT, kailangan pa yan. 'Di ba? So yan siguro yung mga dapat i-consider natin sa reporting, no? Yung ease of doing business. Baka Brad tama-tama. Magpapahinga si Brad Mike. Meron bang sinabi about yung mga ganyan, Brad Mike, dun sa natin? Dun sa Magna Carta, 'di ba? Meron bang sinabi about that? For Magna Carta, I think wala pa po siya doon. Hindi pa siya na-include yung mga redundant na filing or information filing. Pero I think dun sa susunod kasi may another bill eh. That's the ease of paying taxes naman na hinihintay pa, nandun pa sa Senate. So yun, baka dun po siya i-include. So yun, that would be the other part. Hopefully, ma-incorporate. Ayun, baka doon nga sa ito kasi yung mga redundant na report. I don't understand this, but kasi kung ano yung nasa regulation, sinusunod lang natin. Kasi nga may mga penalty tayo. Pero yun po yung e-sales. No? Kapag may POS ka, magre-report ka niyan. Every 10th, yung sinasabi ni Ma'am Ritz, every 10th or every, depende kung add even. Para pala tong para patang kotse, no? Parang color coding, pero Color add coding. even, no? Add even. Sige. Okay. Okay, Kaya nga, next Brad, question. Yes, Brad, Brad. Brad Salinit, tama yung sabi ng kapitbahay ko eh. Ano ba yan? Kumuha ako ng POS for my convenience, no, sa pagbebenta, tapos ito naman pinahihirapan naman ng BIR para doon sa compliance, tapos ipe-penalize pa. So Mhm. parang di na-serve yung purpose. Actually, hindi yan for convenience, Brad. Talagang yan, mandatory because normally, pwede namang wag siyang mag-POS, mag-manual resibo siya. Sige, wag ka mag-POS. Sige, issuehan mo 5 piso, 10 piso. So hindi yan porkit convenience, compliance mo yan. No? Ngayon, kung pinagre-report ka, 'di ba? Sabi nga, Duralex said Lex, the law may be harsh, but it is still the law. No? Wala tayo magagawa. Ngayon, the only way to do that na i-amend na lang kung kasi inire-report naman kasi yan somewhere, mga Z-reading, no? Hihingi din nila yan pag nag-audit, Brad Melch, hihingi din yan eh. So, paulit-ulit lang. So, I think yan mga siguro pag may chance tayo, tingnan natin yung mga redundant or baka pwedeng pakiusapan kasi nag-ease of doing business na tayo eh. So may point din yung kapitbahay mo, no? Pinapahirapan pa kaya nga tayo meron na niyan. Sige. Okay, next question tayo, Brad Marvin. Yun. Thank you po. Thank you po. Question number 5. This is coming from Kent. Question po regarding performance-based bonus po nung 2021. Received this 2023. Is it taxable or not? Thank you. Okay, sige. Nako, malapit na Pasko. Bonus na pinag-uusapan. Nako, yan ang kinatatakutan ng employer mga bonus. Sige, tingnan natin to. Ano ba to performance-based bonus? No, pero babalik tayo. Ito performance-based, no? Ibig sabihin nito incentive to. Kanina nag-lecture ako sa HR no? It can be classified as pwede siyang short-term or medium-term incentive, no? Mga performance-based. Okay. According to Section 34, meron 3 elements ng deduction. No? 34A, ordinary and reasonable. 34B, supported by OR or adequate records. And 34K, withholding tax is done. Okay, i-subject natin to.
Performance-based, anong year? 2021. Tama ba? 2021. Tama ba ako, Brad Marvin? 2021? Oo. Tama po sir. Kailan i-claim? 2022 o 2023? Yun yung mga 2023 daw po marireceive. marireceive. Ito nga ang tanong dyan. Noong 2021 ba, kinlaim ba siya as expense? Yan, mukhang missing element. Hindi natin malalaman. Let us say kinlaim. O di syempre, wag mo na i-claim sa 2023. But, ang tanong dyan, nakapag-withholding tax ba noong 2021? Malamang hindi. Saan ka nakakita? Hindi pa nga bayad yung bonus, binayaran na ang tax. O, di ba? Aminin. Ha? Kasi ang idea dyan, magwi-withholding tax ka bago deductible. O, malamang di nangyari yan. Ngayon, babasahin natin, 2021 dineclare. 2023 ngayon i-claim. Ngayon, ito ang magandang tanong dyan. Noong 2021 ba, binawas mo na sa income tax computation? Yari ka. Ha? Kasi wala kang withholding, binawas mo. Problema mo yung 2021. Binayaran mo ng 2023. Kinlaim mo as expense ng 2023. Binayaran mo ng withholding tax. So regardless kung 21, 22, i-claim mo sa 2023. Kaya lang yung missing element, baka na-claim ng 2021. Doon ako may concern. For 2023, go ahead, claim it. Just pay the withholding tax, no? At huwag kalimutan, meron kang 90K, may 90K ka na pwede mo munang gamitin, no? 13th month, bonuses and other benefits, fringe benefits, lampas sa de minimis, pwede yun sa 90K exemption. So, hindi ka rin magbabayad agad ng tax, no? So, yun, ititingnan natin yung mga consideration na yun. But papakiramdaman ko yung question, lumalabas, dineclare ng 2021, sana ang prayer natin, hindi mo kinlaim sa ITR. Ha? Kasi lumitaw ba yan sa 1604C? Yan yung mga tanong natin eh. CF pa pala noon, 2021. Later lang yung 1604C, no? So yun ang sinasabi natin. Na-claim ba yan? 2021, nag-appeal sa 1604C, wala kang withholding tax, tagilid yung 2021 mo. 2023, double claiming ka pag nagkataon. Pero kung sagot mo, wala naman akong expense ng 2021. Okay, good. Ngayon mo gagamitin, ngayon mo expense, okay, go ahead. Walang problema yan. Nililinaw lang natin kasi hindi masyadong yung scenario. So may mga konting clarification stuff. Sige, Brad Marvin. Ayan, thank you so much, Sir Salds. That's question number 5. Moving on to question number 6 po. This is coming from anonymous sender. So, Anonymous. opo. Magaling ding donor yan. Oo nga, Anonymous oo donor. Ayan. Ito po yung tanong. Tanong ko lang po, pag nag-change po ba ng depreciation method in the middle of the year, halimbawa June, yung net book value as of January of the current year po ang base na gagamitin for purposes of computing depreciation? Salamat po. Nako, pumunta tayo sa depreciation, no? I-subject natin ulit sa 34ABK. Ordinary and reasonable? Check. Supported by OR or adequate record? Check, kasi binili yan PPE. And withholding tax, hindi naman subject sa withholding tax. So depreciation is okay. Now, ang question niyan, gusto ko maano yung ano niya. Ang question niya, nagpalit siya ng depreciation method. Method, sir. Opo. Tapos Middle of ang the year tanong, daw po. middle of the year. Ang tanong, bakit kaya? Kasi, importante yung bakit kaya. Kasi pinataas mo ba yung depreciation or pinababa? Yan yung mga question dyan. Diba? Sa accounting, no? Mahilig sa accountant, ano yan? Change in accounting estimate. Diba? O change in accounting policy. Alin ba yan sagot dyan, Brad? Si Brad Michael ang pasagutin natin, tinuturo niya yun. Change in depreciation method. Anong klaseng change yan sa accounting? Okay, true or false game? Yan, change in accounting estimate. Sige.
Change in accounting estimate pala. Niloloko ko lang si ano. Kasi teacher kasi ito sa Lyceum. Okay, sige. Lyceum of Alabang, hello sa inyo kung nakikinig kayo, no? Andito yung professor nyo, true or false natin. Okay. So, nag-change in the middle of ano. Yan lang naman ang tanong diyan eh. Pero tingnan, ano ba yung section ng depreciation sa ano? No? Allow me to read the depreciation. Wait lang ha. Ano ang section ng depreciation? Okay. That can be found in section 34F, no? Depreciation as a general rule, allow tayo ng reasonable allowance under F1. Under F2, use of certain methods, straight line, declining balance, sum of years, any other method, no? Agreement to useful life on which depreciation rate is based. Sabi rito, the taxpayer and the commissioner have entered into an agreement in writing specifically dealing with the useful life. No? Kapag ano yung sinabi mong accounting policy mo, basically yun na yung susundin. Kaya lang, dito ang titingnan natin, the responsibility of establishing the existence of such facts and circumstances shall rest with the party initiating the modification. No? Sabi rito, in the pagkaroon ng modification, ipapatunayan nung nag-change yung kanyang basis for that. No? Any change shall not be effective for taxable years prior to the taxable year in which notice in writing by certified mail or registered mail is served by the party initiating such change to the other party to agreement. Ano ibig sabihin yan? Ay, hindi ko pala pwede basta-basta mag-change ng depreciation method. You need to write. Papa-approve ka muna kay commissioner. Provided, however, that where the taxpayer has adopted such useful life and depreciation rate for any depreciable and claim the depreciation expense as deduction from its gross income without any written objection on the part of the commissioner, the aforesaid useful life and depreciation rate adopted shall be considered binding for purposes of this subsection, no, sa depreciation. Ano po ibig sabihin yan? Ay, huwag ka po basta-basta magpalit ng depreciation. Ngayon, dahil nagpalit ka dyan, pwedeng umangal yung commissioner. Pag umangal yung commissioner, depende sa kanya o yung representative, mababaliwala yung depreciation mo. Now, maganda i-post yung question para mabalikan ko yung question dun sa ano eh. Para mabasa ko ng paulit-ulit eh. But anyway, kung ang tanong niya kasi, ano nga ulit, book value ba? Tinatanong niya yung book value. For purposes of accounting, wala akong issue. For purposes of taxation, may permit ka ba ng BIR magpalit? Okay? So, andun po tayo sa contention. Ano ang gagamitin mo? Magti-take risk ka dyan. No? Kung makita ni BIR yan, hopefully, di niya mabasa yung 34F, valid yung change mo. Pag hindi, depende. Kung nakakabawas ng income tax, disallow. Pag nakadagdag ng income tax, approve na approve. Depende. Depende. Pero sabi sa regulation, sa ating NIRC, hindi to regulation, kailangan mo muna ng approval from the CIR and or its representative. Okay? Maganda i-post nyo yung question din para mabasa ko pa ulit-ulit. Brad Marvin dun sa chat group natin. Pero I think that's my answer for that. Thank you. Okay. Thank you so much, Sir Saldi. Kailangan talagang magpaalam, huwag kakalimutan. Ayan, time check tayo, no? 7:21. So sa mga listeners po natin or viewers natin ngayong gabi, sana sa mga biyahe, long weekend, ingat po sa biyahe. O saan man po ay pumunta, no? Mag-ingat po para... Ano ba? Bakit ba long weekend? Go ahead, Marvin. Brad Melch, bakit long weekend? Ninoy. Si Ninoy. Okay. 21. 21. Sige. Brad Marvin, ano next question natin? Ayun. Thank you, sir. Next question. Question number 7 from Marilyn Gomez Cheng. Question. Proper po ba na hindi tanggapin ng BIR any amendment of reports dahil meron daw LOA or LOA pero wala naman pong natanggap yung taxpayer? Thank you.
Okay. Sabi sa ano na, tanungin na, ang LOA, no, once na-receive mo kasi yan, you are not allowed to amend any report. Okay? That's the rule. Mababasa natin yan sa ano sa NIRC, no? Amendment, no? Hanapin ko lang sandali. Hindi ka pwede basta-basta pa-file ng iyong amendment kasi nga naka-receive ka na ng LOA. Okay. Ngayon, sabi, hindi namin na-receive yung LOA. Aba. Kasi pag di na-receive ang LOA, nasi-ship ang burden. Kanina nasi-ship ang burden? Nasi-ship ang burden kay BIR. But the problem is, kailan mo patutunayan yan? Sasabihin ng BIR, na-receive mo yan. Sasabihin mo, hindi ko na-receive yan. Pwedeng i-deny ng BIR yan at his level. Patutunayan mo yan later. No? So, ayaw tanggapin yung gumamit ka ng ARTA. Kung nakinig kayo last week doon sa ating Ease of Doing Business Act, sabi doon, hindi pwedeng i-reject ang submission ng isang tao sa any government agency. Kung makukuha ko lang yung provision ng ARTA, hindi ako prepared nasa ARTA. Any denial must be put in writing by the official na nagde-deny. Wala yan sa NIRC. Nasa Ease of Doing Business Act yan. At covered ang BIR dyan. So anong gagawin mo? I-cite mo yung ARTA. Gawa ka ng letter. I-cite mo rin yung sabihin mo na bakit mo wala namang na-receive. Hayaan mong sumagot ang BIR sa letter mo. No, gaano katagal ka mag-aantay? 3 days, either 3 days, 7 days, or 20 days. Yun lang naman yun, no? So at least 20 days maximum. Pag hindi sumagot in writing ang BIR, pwede siyang administrative sanction. But then again, the government is not stopped by the errors of its officials, no? Kahit palpak yung mga sorry for the term, no, o nagkamali ang ating mga BIR revenue examiner, tuloy pa rin ang audit. Tuloy ang kaso. Kaya lang, yung tao na yun, administrative. Ano ang penalty sa kanya? Level 1, administrative case niya, suspension for 6 months. Level 2, kapag nagkaroon na naman ng complaint, termination, no? Without the ability to hold any public office, no? Perpetually. Hindi siya makapasok, and forfeiture o pension. This is technical na labanan na. Hindi natin kasi malaman kung totoo yung sinabi. Hindi natin malalaman yon. Pero kung gusto mo, pumunta ka doon sa Ease of Doing Business Act. Paki-search nyo lang po yan. Ease of Doing Business Act. Yung provision na hindi pwedeng i-deny ang submission unless based on law. And it must be put in writing. Okay? I hope nasagot ko, Ma'am Merlin. See you on sa Bacolod. See you on September. Kita tayo dyan. Sige, Brad Marvin. Ayun, thank you so much, sir. Question number 8 coming from Patrick Paredes. Good evening po. Ano po ang ang tax ng isang foreigner na wala pang 180 days sa company? Graduated tax table or final tax? Siya ay nakapirma ng kontrata for a year. Thank you. Nako, naging komplikado. Ito yung NRAETB. Non-resident alien engaged in trade in business, or NRANETB. Yun ang binabasa. Not engaged in trade on business. Very significant yung 180 days. Diba? Kasi magkaiba ang taxation niyan sa NRAETB at kailangan ko lang makita yung provision nung sa batas. But ano ang tax niyan? Naging complicated kasi may sinasabi ka, Brad Marvin, na 1 year. Sana i-post nyo yung question ahead para mabasa ko mabasa ko in advance. Kasi merong provision yan sa dalawa eh. Kapag NRANETB, not engaged in trade in business, 30% final tax yung pagkaalala ko. Kapag kapag NRAETB ka, engaged in trade in business, ibig sabihin 180 days or more, iba yung taxation mo. Parang pwede kang masubject
doon sa tinatawag na mga tax treaty ruling. Kasi parang ano yan eh, pwedeng tingnan, non-resident alien, nagtrabaho rito, may mga ganun provision. Kaya we need to check kung nasa ano yan, NIRC. No? Mamaya babalikan ko lang. Basta nabasa ko siya, sure ako doon, not engaged in trading business. Kaya lang, Brad Marvin, may sinasabi kang 1 year eh. Tama ba? Tama po, sir. Oo. Nakakontrata daw po Oo. ng 1 year. Nakakontrata ng 1 year, then magiging engaged in trade in business yan. Diba? So kung non-resident alien, give me a resident alien. Okay. Ito yung mga nasa Mars. Ay, hindi pala. No? Mga foreigner. Mga Foreigner. Mga na foreigner. nandito. Okay. Non-resident alien, tingnan lang natin, engage in trade in business, no? Section 25A, no? Sabi rito, a non-resident alien engage in trade in business more than 180 days. Section 22, ang taxation niya? Sabi rito, the manner of taxable income from all sources within the Philippines. Ano siya? Same manner ng taxation ng individual citizen and resident alien. Meaning, kung ano yung mga deductible para sa ano na yan, sa alien na yan, parang resident alien. No? Ang non-resident alien engaged in trade or business, kapareho ng taxation ng isang resident citizen or kaya resident alien. Taxable siya from all sources within the Philippines. Anong gagamitin mo? Yung graduated table according to Section 25A. Ngayon, kung not engaged in trade in business naman, ang taxation niyan, final taxes. No? Non-resident alien, not engaged in trade or business, ang tax niya is 25% final tax. No? Medyo masakit ba? Medyo, kasi 25% of the income, walang deduction yon. At least yung yung sa engage in yung citizen, no, meron siyang graduated rates depende sa amount, no. Yun ang pagkakaiba nun. In our case at hand, lalampas siya kung 1 year contract. So let's classify it to a non-resident alien engaged in trade of business. Ano ang proof? Di syempre yung kanyang kontrata. Okay? Sige. Thank you, Brad Marvin. May question pa ba iba? 729. Okay. Check muna tayo, 729. And bago Marvin, no, remind ko lang, so meron po tayong first tax help meetup tomorrow sa San Carlos, Pangasinan, no? Mayroon pong topic na di-discuss about taxpayer remedies. August 19, 1 to 5 p.m. sa Aras Mami House and Restaurant. So magpa-register na po kayo, kontakin lang po si Chay Bandong. Ang number po ay 0908-119-6278. Ulitin ko lang po, 0908-119-6278. So don't miss this event. Magpa-register na po kayo para makasama po kayo sa first tax help in Pangasinan. Yan, okay. Sige. Question na tayo? Question number 9. 9. 9. Game. Okay. 5. Game. Coming from Ann Sayangko. Kapag po registered IT company kayo sa BIR but due to hybrid setup, naisipan nyo ipalis ang portion ng office, may need ba i-amend sa BIR registration or okay lang pong i-report as other income yung galing dun sa lease? Thank you. Okay, maganda yung tanong. Dumiskarte. Dumiskarte. Wala naman nag-o-office, iparent na lang. Napaka-enterprising. Tingnan natin yung tax, no? Sabi sa sa regulation, mag-register ka ng business mo. I-register mo ang business activity mo. Ngayon pumasok ka sa leasing. Ito yung mga mga issue diyan. Ikaw ba ang may-ari ng office? Wala ba tayong problema sa sublease? Baka naman bawal sa kontrata mo i-sublease 'yan. On the side note. Need ba i-amend ang BIR registration? Ang tanong. Permanente mo bang gagawin yan or temporary lang? Di ba? Kasi kapag nagpa-register ka sa leasing business mo,
Alam, may reporting yan ha. Yung mga properties list. Dinagdagan mo yung problema mo annually. Merong summary of properties list. Magsasubmit ka nun. May form yun. Nakalimutan ko lang yung number. No? Pero definitely magsasubmit ka nun. Ngayon, kapag ni-report mo naman, ano naman ang kaso kung hindi ka mag-a-amend? As long as report mo yung other income, okay lang. Kaya lang, tatandaan natin, paano kung ang business mo ay goods? Invoice ka. Paano to leasing? OR kailangan ito. Yan yung mga complication. It's TM complicated. Kasi yung bibigyan mo ng resibo, kasi wala ka namang OR, no? Kailangan niya yung VAT. Example, hindi niya pwedeng i-claim invoice sa rent. Technical. Technical for not complying with the rules. OR nga pag expenses. So, yan yung mga complication ng gagawin mo. So, Miss Ann, sayang ko, tingnan mo lang no, yung implication. Kung goods ka, may complicated tayo sa dokumento. Kung temporary lang naman yan, short-term lease, pwedeng wag mo nang i-amend, i-declare mo lang other income. Ngayon, kung naganahan ka na magparenta ng bakit di ka na lang mag-register ng ibang activity or ng additional activity under the same COR? Kaya lang gugulo na yung records mo niyan. May magkakaibang revenue regulation sa trading, sa service, sa lease. So, it's getting complicated, no? Preferably mag-iba ka ng entity para hindi gumulo ang buhay nating lahat. Okay, thank you. I hope nasagot namin yung tanong mo, Ma'am Ann. Sayang ko. Yun. Thank you, sir. I have another question. Question number 10 from Imelda. Kailan po dapat i-record sa books ang rent income? Kailangan bang lahat ng collected na rent ang i-record sa books as income? Thank you. Aba, ang ganda pa ng tono mo doon, Brad Marvin, Talagang Kailangan, sir. tama-tama, pataas ang tono. Question daw, sir. Oo Question. nga Oo. Talaga. Okay, sige Ang tanong niya, kailangan i-record sa books ang rent income. Lahat ng collected na rent ang i-record sa books as income. Okay. Ito ang rule sa income. Pagdating sa income, babasahin natin yung, syempre income hindi deduction. Allow me to go to the section ng income, babasahin natin. Nasusulat yan. No, yun yung pangako ko nasusulat. Dali lang. Salamat naman at meron ng Google, no? Tama, Google to. Gross income is makikita natin. Anong section? Dapat si Brad Mike, dapat ikaw nagsasabi, nababasa po yan. Oo, ikaw yung assistant ko Dali, sadali lang. Gross income is defined. Nasa una niyan, section 20 ata yan. Ano section? Section? Dali, gross income. Wait lang Bigyan nyo lang ako ng 5 seconds. Yan. Allowable deductions is 34. Yan. Computation of gross income. Yan. Section 32. Tandaan na natin yan, Brad Mike. Section 32, Section 34, ilang nakabisado ko. No? General definition. Gross income derived except from otherwise provided, derived from whatever sources, including but not limited to. Pati illegal, pati drugs. Pwedeng maklasify yan. Tapos ang timing pa niyan, no? Nakakatuwa. Ang timing niyan kapag constructive income na siya, no? Not actual receipt. 'Di ba? Kapag na siya, meron ka ng right to collect, that's already income. Kamusta naman yung expense? Magkaiba ang rule sa income at expense pag pinansin mo. Pagdating sa income, kung kailan mo constructive receipt. Pagdating sa expense, section 34. No? Ordinary reasonable withholding taxes is made. Nakita mo? So, balikan natin ngayon yung tanong. No? Ang tanong, asan na nga yung tanong na yun? From Imelda, sir. Imelda, i-record sa books ang rent income? Accounting-wise? Yes, yo. Tax-wise? Yes, yo. The problem is,
hindi papayag ang counterpart mong expense. Pag ni-rent income mo yon, tingnan niyo yung problema ha. Pag ni-rent income mo yon, dun sa lessor mo, kailangan niyang i-record ng expense. Hindi kayo magmamatch. Hindi kayo magmamatch. Hindi siya papayag. Why? Unang-una, hindi niya nga pinabayaran yung rent expense. Sasabihin nito, i-rent income ko na. Sabihin naman isa, i-rent expense mo na. Ayoko. Bakit? Hindi ko naman babayaran. Ba't ko unahin yung withholding tax? Kasi once ni-record niyang rent expense yan, to tie up with your rent income, kailangan niya mag-withholding tax. Pero ang problema, hindi pa naman ko babayaran yung rental. Ba't ako mag-withholding tax? Di ba? Ang gulo-gulo. Yan yung mga complications niyan. So, usapan nyo na lang yan. No? Pag-usapan nyo na lang. Kasi kapag rent income, pwede ka naman talaga rent, debit, receivable, credit rent income. Wala kang na-receive, babayaran mo advance yung tax. Ang tanong, saan manggagaling yung pambayad mo ng tax? Pero actually, kailangan mo na i-record. Kaya dyan nagkagulo May isa kong client No? Nagre-rent siya sa mall. Yung ano pala, napaka-aggressive, napaka-conservative nung mall. Ni-record na yung rent income. Siya, di pa siya nag-record ng rent expense. Mantakin mo ba na may hinihinga ng 2307? Pahingi ng 2307. Sabi nung lessor, yung client, nung lessee, ba't ako magbibigay? Hindi ko ako magbabayad pa ng withholding tax niyan. So sabi nung lessor, hindi magbayad ka. Ay, nanong yung client. Hindi ako nakabayad sa yung rental. See? So anong gagawin natin yan sa matching? Okay? So, dahil nandun tayo sa point of view ng lessor, sabi ng law, i-record mo na. Bayaran mo na rin ang income tax niyan. Ang problema mo, yung withholding tax na supposedly na 5%, kailan mo madededuct? Pwedeng i-deny. Kung halimbawa ang rental mo 2022, ni-record mo, 2024 nagbayad. Imaginein mo pwede mo bang i-deduct out of the out of the year period yon? Ba't ka magde-deduct ng creditable withholding tax, hindi tie up dun sa income? Kasi magkakaroon ka ng 2307, 2024. Diba? Kung 2022 yung income mo, paano? See? It's TM complicated. No? Kaya yan yung dilemma. Alam niyo nangyari doon, no? Just to share, Imelda, no? Wala, deadlock kami. Ako sabi ko sa client, ba't ako magbabayad niyan? No? Doon ako sa client hinire Meron rin naman akong sagot Ba't ko pipiliting i-record yan? Sabi, i-accrue mo yung expense. Oo nga, i-accrue ko yung expense. Ba't ko i-advance yung withholding tax niyan? Para mag-match sa'yo. Diba? Ayokong i-record yung expense. Kagulo na. Kasi Section 34B, Ordinary and Reasonable, OR or Adequate Records, at saka withholding tax yung requirement. Isa lang doon ang hindi ko ma-comply as expense. Hindi na yung madededuct. Ikaw naman, kung madelay yung 2307, i-deny yung creditable withholding tax mo. Di ba? Pwede mo bang i-claim yung 2022 mong 2024 mong creditable sa 2022? Or 2022 mong creditable sa 2024? Kasi nakalagay yan sa date ng 2307. Kailan yan winidel, di ba? Kung ilalagay 2022, 2024 na. Paano yun? Deny. See? I-deny yan. So ano ibig sabihin? Mahirap talaga itong problema na to. Ito yung mga pag-iisipang maigi. Pero ako, depende ako kung saan ako nakaposisyon. Doon ba ako sa lessor or sa lessee? Kasi nag-conflict dyan pagdating sa ganyan. No, yun yung opinion ko lang naman. Hindi ko sinasabing kasi na-encounter ko ngayon sa debate, hindi kami napilit magbayad. No? Kasi nga, ba't ako magbabayad ng unang tax? Hindi na ako makabayad ng renta, unahin ko pang tax mo. Di ba? Labo. No? Kaya we need to make a stand. Di kami nagbayad. Okay? Sige, Brad Marvin. Ayun. Thank you, sir. Alright, masakit talaga ma-deny. Oy, time check ko tayo. It's already 7:41. No? 19 minutes before 8. Si Brad Melch pala yung tagahugot natin Pag hindi ako muhugot, si Brad Melch ang panggagalingan ng hugutan O sige, ilan na tayo, Brad Marvin? Question number 11. Coming from Miss J. Nalowa po si Main, pati ba si Branch, ahalongkatin nila. Same na food corner. What if nawala yung purchase book?
pwede bang magpa-affidavit na lang if ever hanapin for audit? Thank you. Okay. Ang question natin kasi dyan, ano bang registration ng branch mo? 001, 002. Tandaan nyo, isa lang naman ang ni-required mag-comply dyan, si main. Halongkatin si branch. Pero ang expectation niyan, ni-report na yan ni main consolidated. So that's my answer for the first question. What if nawala yung purchase book? Pwede mong sabihin na wala. Pero pag ginawa mo yan, you are waiving your right to defend yung purchases mo. Pag sinabi ng BIR, halimbawa, ang totoong purchase is 700 na wala yung libro, sabi ni BIR, hindi, 200 lang. Wala kang laban. Kasi hindi ka nag-submit ng dokumento eh. Magbe-best evidence obtainable sila. Ngayon, according to Supreme Court ruling, ang best evidence obtainable is valid. Lalo na pag hindi nag-comply ang taxpayer. Ngayon, ang suggestion po namin, pasupina justice tecum ka na lang. Diba? Ano ibig sabihin? Para may 14 days ka to comply, i-reconstruct mo na lang. Kasi hindi rin maniniwala, tuwan-tuwa ang BIR pag nawawala mo yung libro mo eh. Lalo kang iipitin yan. Ayaw mo lang mag-submit, di ba? Pamaya sabihin niya, sige, pag sinupina kita, i-reject ko lahat ng in-apply mo. Kulong ka. Paano yon? Ano na next natin? Magpapadulas ba tayo? Itataktak mo ba sa ilalim ng table? Hindi sa itaas? Ay, bahala ka dyan. Let us comply properly. Nawala yung book, edi reconstruct. Humingi ka ng additional deadline. Huwag ka mga tira na wala. Magiging mas mahirap sa'yo. Waive mo yung defense mo. So reconstruct na lang, no? Pakiusapan kung subpoena justice tecum, wag kang lumampas ng 14 days. Kung ano masubmit, siguro naman sa takot mo makulong masasubmit mo yan. Baka overnight mo yan nawalang purchase book na, ikaw ba Brad Melch? Nawala yung purchase book, ikukulong ka. O overnightin mo ba yan o papakulong ka sa kulungan? Anong gusto mo? Nako, ang gagawin ko diyan, pupunta ako sa barangay, papa-announce ko, sino ba dito ang magaling magsulat ng mabilis? Babayaran mo sa libo. Yun ang diskarte. Diskarte libo. net. Padiskarte ka na lang. Huwag ka nang pakulong. Well, isipin mo, Rizal de Minor, nakulong, walang purchase book. Di ba 2 years? Anak ng kalabaw naman. Naku, wag na, it's not worth the effort. I-reconstruct. Huwag na kayo magsabi na wawala eh. Hindi naman maawa sa inyo, BR, ngingitian lang kayo. Sasabihin na, lumang storya na yan, style B. Mga na lang kayo, submit na lang tayo. Sige, Brad Marvin. Okay. Nakamute ka. Nakamute ka, Brad Ayan. Marvin. May question din ako, Commissioner, sir. Tatanggap pa ba tayo ng questions? 7:45, pwede pa yan. Pwede pa. Okay. Okay. Lapit na tayo maging 24 hours pag madaming tanong Okay. Question number 12. Coming from Miss Ann Sarangco ulit. Ilang years po ba valid ang 2307 para ma-claim as tax credit? Thank you. Okay, walang expiry basta ma-report mo sa tama. Ang tamang pag-report ng 2307 quarterly. Huwag nyo pong i-annually. I-reject yung iba dyan. Nakikiusap ako to isang client ko. Tuwing year-end lang daw hiningin 2307. Mali. Basahin nyo dyan sa form. Diba? 2307 from previous quarter. May nakalagay na ganon. Naku po, i-invalidate yan. So religiously, dapat ang 2307, parang pera yan. Kolektahin nyo quarterly. According to the code, quarterly ibibigay. Required yung nag-withheld. Kasi magbabayad siya ng ano ba yung tawag mo, Brad? 1601 EQ. Diba? Magbabayad siya. Dapat release 2307. Sa amin, pag cheque, sinasabay na namin 2307. Kaysa babalikan pa yan, no? Gawin nating best practice. No? Mag-issue tayo 2307. Huwag tayo pasaway, ha? Wala yang expiration basta naka-declare sa ITR. Okay, at naka-attach sa annual. Ngayon, ang mga magandang question, i-attach ko ba yung original na 2307? Huwag mo i-attach sa quarterly. Sa annually mo i-attach. Yun yung mga tape namin. Kasi, di ba meron ka nung Brad Melch, yung EAFS,
i-attach mo yung original copy doon, scanned sa EAFS. So annual mo Yes. gawin. Mm. Pero i-claim mo siya quarterly. Okay, yun po yung masasabi natin diyan. Sige. Ayan, Brad Saldi, dagdagan pa natin ng tip yan. No, para doon sa mga hirap, no? Meron kasi kamisan hirap makuha yung 2307, binawas na nga. No, ang tip ko, isama nyo pa rin sa statement of account na receivable nyo yan sa inyong kliyente. Pag hindi pa binibigay, na magiging part pa rin ng payable nila. Maganda yung strategy yan magandang strategy. Tama. Yung isang client ko naman, nag-create siya ng parang receivable na 2307 para nababantayan. I-separate mo na lang. Kasi baka uminit ang ulo niya. Walang kang kliyente. Baka uminit ulo. Papel lang yan. Baka ganunin ka. Pero magandang idea yun. Huwag niyong, pag hindi na ibigay 2307, gawin yung receivable. Pero isegregate nyo lang. Huwag kayong mang-away. Mawalan tayong kliyente. Sige. Sige, Brad Marvin. Ayan, thank you sir. Bawal mang-away, mawawalan ng kliyente, not kuryente. Okay. Question number 13 from Anonymous. Do schools accredited by DepEd need to apply for tax exemption para maging VAT exempt or not needed na? Automatic yung tuition fees classified as VAT exempt? Thank you. Okay, meron kasing non-stock school at saka proprietary. Kung sinasabi mo hindi ka proprietary, non-stock ka, then mag-apply ka doon sa exemption. Ang style doon sa PCNC, Philippine Council of NGO Certification. Pero kung proprietary ka, magbabayad ka ng 10% of taxable income. Ngayon, may CHED ba to, bro? Meron? Hindi po nasabi sir. Sorry. Do schools accredited by DepEd? Yun lang po ang nasabi. Yes, kasi doon sa section, ano ba to? Section 27, rates of income tax on domestic corporation. 27B, proprietary educational institution and hospital. And may I read? Proprietary means a private hospital or any private school maintained and administered by private individuals or group with issued permit to operate from DepEd. So, nahit natin. CHED, TESDA, as the case may be. So, 10% preferential ang tax mo. Exempted ka ba? Hindi sinabi accepted dito kasi kailangan patunayan mo yung exemption. Sabi sa batas, those who claims exemption must prove they are entitled to it. And the best way to do that, get a certificate of tax exemption sa BIR. Kasi, kapag hindi, at sabi mo, hindi, tax exempted naman ako according to law. Then, later on, pag nag-audit, papatunayan mo. No, papatunayan mo sa BIR. Kaya nga, ang maganda dyan, mag-secure ka na lang ng tax exemption through PCNC, no, Philippine Council of NGO Certifications. Once nag-issue ang PCNC that you're a non-stock non-profit, then ang BIR is bound to honor that to issue you tax exemption certificate. So ang filing mo na 1702 EX. No, magpa-file ka pa rin tax return, no? And wag kang lalampas dun sa mandate mo kasi meron nangyari diyan, no? I think De La Salle University ata 'yun, no? Nag-offer ng canteen. So the question is the canteen part of the educational institution? Question mark. Sasabihin, hindi naman yan yung mandate mo eh. So itatax yan. Okay? So, yun po ang sagot natin dyan. Gusto nyo yung exemption? Visit Philippine Council of NGO Certification. Pero kung matapang-tapang ka, sige, wag ka pa tax exemption. Pag inaudit ka, laban tayo. Fight! Aabot pa ba tayo ng Court of Tax Appeals? Yan. May shortcut naman, no? Go to the PCNC. Thank you, Brad. Marvin. Welcome sir. Thank you din po. Fight. Medyo maraming tips po tayong nare-receive tonight. Yes, Marvin, maraming. papasalamat din tayo. Oo. Tayo ba'y mag-e-end na? Isa pang question. 7:51. 7:51. Tapos mag-end na tayo. Mamili Okay, ka sir. na nung marami tayong matututunan pare-parehas. Ayan. Sige sir. This is coming from Gabriel. Hello po. Just a quick confirmation. Income from franchise fees, royalties of a franchisor company is subject to
20% FWT, or will it be considered as active income, therefore subject to regular corporate income tax / MCIT as applicable? Thank you. Kung ang definition mo talaga royalty, pag sinabi mo kasing final withholding tax, wala na yang income tax. No, so kailangan lang nating i-define yung mga franchise fee ba tinatawag na royalty, no? Yan ba yung definition na tinitingnan natin? No? Meron yan sa gross receipt. Teka lang ha. Kung yan ay talagang royalty by definition, I just need to check saan yung definition. Meron yung regulation kasi. Then, ang final tax is 20%. Wala ka ng income tax. Yun na nga yung final tax. Iba kasi yung final withholding tax sa creditable withholding tax. No? Magkaiba yan. Okay. Nagkakaroon dyan ng gray area kasi franchise fees on what? Is it one-time fee based sa sales? Yan yung mga dyan mga consideration. Kasi sasabihin, hindi yan franchise fee. Commission yan. Diba? Then the burden of proof shifts now to the taxpayer. Hindi yan commission, part of royalty. Ano sinasabi ko? Alam niyo ba kapag nag-ano kayo ng sa mall, no? Pag nag-ano kayo ng ano ba example? Hindi ko alam eh. Potato corner example. Tapos sinabi niya, your franchise fee includes a percentage of your sales. The question is it franchise fee or is it commission? Yan ang mabigat-bigat. Kaya hingi ka ng mga BIR ruling for that. Pero kung sure ka na talagang royalty yan, final withholding tax is final. I-report mo ba sa RCIT, MCIT? Permanent difference na yan. No? Same treatment as interest income. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan i-define niyang franchise fees na royalty, talaga bang siya yung 20% or not. May mga revenue regulation and BIR ruling. So may I suggest, silipin niyo yung mga rulings ng BIR on that. Meron akong siguro hindi lang ako prepared for this question pero may nabasa ako na particular nagpapa-franchise with royalty fee. Siguro pag merong time ulit na itanong, magre-ready na ako. Kailangan pala natin ng mga ganun yung BIR ruling on franchise fees. No? I'm learning how to answer the questions now. I have only NIRC on my mind pero it seems Supreme Court decision, BIR rulings, no, revenue regulation must be at hand, no? At mag-a-assign tayo diyan, may taga revenue regulation, may taga at NIRC. Sige, Brad, mukhang meron pa bang habol? Si JB Gap. Teka lang. Natin si JB Gap kasi kasama natin to sa tax trading po ako na and now meron ako exportation. Need po ba magpa-accredit sa PhilExport? Mukhang hindi na to tax ang bigat Mag-i-export ka. Okay, ang gusto mo ba ma-zero rated ka? Yan yung mga tanong mo diyan The only way you want that is to get zero rated sales, meaning meron kang input bat at wala kang output bat. So syempre, accreditation from PhilExport will support na totoong export entity ka. Magpa-accredit ka. 'Di ba? Para mailagay mo yung logo ng PhilExport, accredited by PhilExport. Pero tingin ko, you need to show na talagang zero rated ka. Okay? Sige, yun na lang last question. Brad Melch. Alright, no? Tama yung sa kanina, Brad, no? Kaya lang naka-define. Di pwedeng i-presume or i-assume. So time check tayo, 7:55, Brad. Lumalalim ang gabi. Bagamat lang naghuhukay. Lumalalim ang gabi, Ayan, bumabagal ka sa internet. Ayan, pasalamatan muna natin. Sa Pangasinan. Sige, Brad Melch, ikaw. Oo nga. Pasalamatan natin yung ating mga sponsors ngayong gabi, no? Kasi andyan ang Byway, Build Your Way Academy Inc., no? Nandiyan din ang Quezon City Diamond Lions Club. No, nandiyan din ang Azimuth Consultant, kasama rin natin ang Rotary Club of Pasay Libertad. And congratulations doon sa mga bagong na-induct, no? Ayan. Okada yan, Okada in-induct. Sa Okada. Nakita mo si Mike, naka-Rotary, Yan na-induct Oo nga. Nanalo pa yan. Alright. At of course, si Frontier, yan, bisita lang po kayo sa aming tax hub, no? Diyan sa San Juan, katabi po ng BIR. Uy, kanina may nag-visit, Kapi po Brad. tayo dyan.
May Wow. nag-visit kanina, no? Mhm. Nag-ano kami. Nadami yan natipid na tax. Leasing lang 'yon, ha? Tuwang-tuwa. Wow. Oo, naka ano pa nga sa whiteboard natin yung discussion eh. Diniscuss ko lahat eh. VAT, income, estate, CGT, PT. At iba't ibang condition. Ano ang pwede niyang gawin? Legal yon. Nakasulat Ayun. pa. Yung sulat ko lang di ko mabasa pero may ebidensya ako nag-discuss ako. At tuwan-tuwa, naging client na natin sa Frontier. Go na yun sa Frontier. Sige. Bibisita ka lang, makakatip na. No? And of course, congratulate din natin Brad, no? Yung flinex ng isang member natin ng tax help kasama sa cluster, no? Naayos niya yung mga open case. Instead of 1,000 per open case, 200 lang. Yan yung mga bagay na mari nating may tulong, no? May turo sa ating mga Basta tax pwede helper. naman, Bisita pa pwede kayo. naman yan. Bisita, pwede naman yung 200 depende sa year, sabihin pwede Yeah. pala 200. Ay, hindi. Meron niyang mga rulings. Bisita kayo, pag-usapan natin, Hindi naman po kami rito nagta-tax evade. Ano tayo? Avoidance. Sige. Pasalamatan natin yung mga kasama natin ngayon. Brad Melch. Sino ba mga kasama natin ngayon? Ay, yung ating birthday celebrant ng August, nandiyan si Ritz. Si Ma'am Ritz, yan ang mag-i-end natin, no? Andito rin si Sheila, si Lorna. Of course, yung mukhang commissioner ang dating, Na maganda yung tono ng pagtatanong, Gawin natin ulit guest next Friday, Si Sir Marvin Bryan, no? Isa siyang head sa Laguna. Sir Marvin, bati ka na. Last farewell na, baka yung fans club mo may nabuo na diyan. Ayun. Thank you so much, Sir Saldi. Next week ulit. Nawili. Go na to. Of course, yung taga-report natin, may bubuwit sa Congress, si Mike. Mike, final words mo na. Pakinig. Habol mo lang kanina actually regarding sa complaint niyo dun sa e-sales. Yun palang National Tax Advocate, may power siya na magbigay ng suggestion para mabawasan yung mga redundant na mga compliances. No, so sana mag-push through. And sana they will really interfere with the regulatory authorities na para mapagaan ang load ng ating mga taxpayers. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig ulit. Okay, so ito namang ginagawa natin. Yes, Brad Melch. Yeah, and ako po si Brad Meltz. No, always remember, melts in your mouth, not on your hand. Saka malapit ng Pasko, Galyo. Galyo. No, Melchor Gaspar Baltasar. Hindi, wag mo tayo bumati kasi August pa lang. Ghost month pa. Okay, in behalf of Tax Help in the Philippines, no, madami po tayo, no, central, mula Visayas, Mindanao, no, and bukas nandoon din kami sa Luzon dito sa Pangasinan, no. Kami yung effort namin dito, genuinely po ang aming pagtulong sa inyo. We will improve on this. Nakakita ko po yung synergy na may mga tao talagang magagaling na pwedeng tumulong. So pwede kami mag-guest na baka may mga gusto kayong i-guest dito, personality or what. O baka gusto nyo bumati minsan, no, pwede naman, no, and we'll call you a sponsor of our program, no, and I hope samahan nyo kami lagi every Friday yan, it's a habit, 6 to 8. Okay, so kami magpapaalam na dito sa Tax Live, no, and our session ends now. We're turning it over to Ma'am Ritz. Ma'am Ritz. Ayan. Thank you so much po, Sir Mike, Sir Melchor, Sir Saldi, and Sir Brian. And to all our viewers, thank you for spending your Friday night with us. Enjoy the rest of the evening. See you next Friday and happy long weekend. Bye-bye. Goodbye, everyone. Bye-bye.